Nasa winning streak na ngayon ang team ng Anyang at mahirap-hirap na nga ring mapigilan ang momentum nila. Sinimulan ng Anyang ang kanilang sunod-sunod na panalo at ito ay nagumpisa sa kanilang laro laban sa team ng LG Sakers. Abando may pagka-blur na nasa kanyang prime, bilis ng galawan, nakawala sa depensa para sa isang mabilis na floater. Depensang Anyang, pressured ang kalaban, malakas talaga ang depensa ng Red Boosters ngayong season. Huling segundo sa first quarter, Renz Abando nakahanap ng pwesto sa corner 3. Binitawan ng tira, pasok ang bola para sa buzzer beater na opensa, punto sa Anyang. Coach ng LG walang masabi sa team ng Anyang sa play na iyon. Abando nakabuelo, lusot sa unang defender, inside defense ng kanilang kalaban, wala nang nagawa, sumabay. Pero Abando iniwas pa ang bola bago ang kanyang layup. Malaki-laki na ang lamang ng Anyang tapos Renz Abando ginamit ang screen, konting espasyo, open ang tira, pasok ang tres ni Lakay sa play na ito. Malupit talaga ang Abando sa opensa, may bilis na nakakalusot pa sa mga kalabang defenders ng Anyang. Konting post move si Lakay at nakalapit ng konti sa basket bago ang kanyang fake kumagat ang depensa. Maging ang help defense wala nga ring nagawa sa floater ni Renz Abando. Magandang chemistry, ito pa ang kitang-kita na meron ng Anyang at dahil sa kanilang galawan, pwestuhan, palaging merong player ang Anyang na nalilibre. Exhibition pa nga ang ginawa ni Lakay, yoyo ng bola, iwas sa depensa, pasok ang kanyang tira. Nakakabilib talaga ang pagiging athletic ni Abando, kaya naman maganda ang opensa na kanyang nagagawa, may showmanship at angas, hindi nakakaantok panoorin. Nasa triangle defense ng kalaban si Abando pero maliksi si Abando, mahirap masundan ang susunod niyang galaw kaya baliwala ang tatlong defenders para dito kay Renz Abando, lusot ang kanyang tira. Atake sa baseline, Renz Abando napa-fade away, swabe ang galaw, plus 2 points para sa team ng Anyang. Isa lang ang masasabi natin, malupit rin ang opensang Abando at defending champions kanilang napatumba. Hyundai Mobis ang sumunod na nakalaban ng Anyang. Renz Abando for 3, pasok at kung nag-init ang tres ng isang Renz Abando ay mahirap na nga rin itong mapigilan. Renz Abando natapikan ng bola pero nakarecover naman, tuloy ang atake, tatlong players na naman ng kalaban ang malapit sa kanya pero Abando napaganda pa ang opensa, pasok na ang bola at may pa-end one pa na kumpleto ang 3-point play. Talagang pataas ang performance ni Abando sa team ng Anyang, magandang ambag ang naipibigay ni Renz Abando sa kanyang team tapos nakukuha pa nila ang panalo. Shot blocking ability, ito pa ang isa sa kalakasan ng isang Renz Abando, magagamit mo talaga sa pagdepensa sa mga shooters ng kalaban sa 3-point area dahil masipag si Abando at mabilis ang galaw, nakakahabol sa mga shooters ng kalaban at nabibigyan niya ng magandang depensa. Kung rebound nga rin ang usapan, hindi magpapahuli ang isang Renz Abando, isa siya sa mga malalakas rebound na mga guards sa KBL at nabibilib rin ang mga announcers na papakinggan natin ang kanilang pagkamangha sa in-game ng Anyang. Kapag gumalaw na si Abando at ginamit ang kanyang pagiging athletic, yung kakayahan ng isang Renz Abando na dadaanin sa bilis ang kanyang opensa, isa ito sa nakakabilib rin. Dito kay Lakay may pagka-blur, Jason Castro nga rin ng konti kung bilis ang usapan. Natutumba-tumba pa ang kanyang defender kapag pilit niyang sinasabayan ng isang Renz Abando, nagbubuhol-buhol ang kanilang paa dahil sa liksi ni Renz Abando. Asahan natin na dahil sa katangian ni Lakay na mga ito ay madalas babad sa laro ang isang Renz Abando. May mga pagkakataon nga rin na kapag maganda ang simula ni Abando sa 3-point area ay nagtutuloy-tuloy ang kanyang solid na opensa sa tres. Abando malakas ang pag-drive at natutumba pa talaga ang kanyang defender. Kung huli na nga sa depensa ang kalaban, Renz Abando sinasabitan, challenge sa free throw line ngayon ang binibigay kay Lakay, lalong-lalo na kapag ang score ay hindi kalayuan. Problema nga lang, ang dalawang free throws ni Renz Abando ay kanyang nagawang maipasok, parehas pa rin ang resulta. Kung power rebound ang usapan, Renz Abando hindi nagpapahuli, kitang-kita naman nag-ala sa kuragi pa sa pagkuha ng rebound sa ere. Ito ang second straight win ng Anyang laban sa team ng Hyundai Mobis. KCC Aegis ang sunod na nakalaban ni Renz Abando at nagpakita na kagad si Abando ng isang rebound na nasundan ng isang atake sa basket. Floater ang ginawa ng isang Renz Abando, pasok na nga, may sumabit pa and one. Tapos sa sumunod na play, ganda ng change direction, Lakay mabilis ang pag-shift ng kanyang direksyon, paan ng kanyang defender, hindi na nga nakasunod pa at nakalusot si Abando sa depensa ng kanilang kalaban, pasok ang kanyang layup. Kung hassle sa depensa ang usapan, Renz Abando natapik ang bola para sa isang steal tapos nakuha pa ni Renz Abando ang rebound. Abang-abang rin sa loob ng paint ang isang Renz Abando para sa offensive rebound. Iba talaga ang galawang Renz Abando, lahat gagawin para sa kanyang team
para magkaroon ng magandang ambag sa laro. Yung bilis ni Abando maikukumpara mo talaga sa bilis ni Jason Castro na nasa kanyang prime, nakakalusot sa depensa dahil sa kanilang bilis para sa isang layup. May lakas rin ang isang Renz Abando para ma-box out nga ang mas malaking mama. Panalo ang Anyang laban sa team ng KCC Aegis, 3 points ang kanilang naging lamang sa game na ito. Ang pinaka-latest na naging laro ng Anyang ay ang kanilang laro laban sa KT Sonic Boom. Madalas na ngang nagiging starting player si Renz Abando at kita naman natin maging ang kanyang opensa wala ring preno. Kakaumpisa pa lamang ng laro, mainit-init na itong si Renz Abando sa kanilang opensa. Harap-harapan na bastusan ng opensa nila Kai, may buwelo tapos inangatan ng harapan ang depensa ng kanilang kalaban. Abando pinipisikal kaya may gigil nga rin ng konti noong naipasok niya ang kanyang tira at may foul pa para sa 3-point play opportunity. Crucial rin ang laro ng Anyang laban sa team ng KT Sonic Boom. Dikitan lamang ang score ng dalawang teams. Renz Abando ang isa sa nagbigay sa mga crucial points ng Anyang sa mga huling minuto ng 4th quarter at ang team ng Anyang nagawang manalo 90-87 ang naging final score. Ito ang mga latest na laro ng Anyang at sana nagustuhan ninyo ang isang solid na recap ng mga plays nila Kai na kung saan sunod-sunod rin ang panalo ng kanilang team na Anyang Jungkwanjang Red Boosters.